Tatlo pa nagbabantay sa baba ng building. Isa nasa elevator. At kapag gabi, lima pa nadadagdagan sa paligid ito. Kung ganon, mas maganda palang umatake tayo sa umaga. Parang mas konti ang kalaban. Total, umaga o gabi, isa lang naman ang pakay natin. Ang tuluyan ng mamatay ang si Carlito. Elaine, tell them you're going on a vacation leave. Pero ang totoo, sasamahan mo si Lucinda on her trips abroad. Walang dapat makalam ito. Not even Asturias. Yes, Mr. President. Good luck. Thanks, sir. Daddy. Nakakahiya kayong mag-ina. Kay bata-bata pa ni Dindo, kinukurap niyo na. Pero Daddy, si Dindo mismo nagsabi sa inyo wala kaming kinalaman ni Mami dito. Siya lang may gawa noon. Kung kasing talino niyo si Dindo, baka maniwala pa ako. So sinasabi ninyo, mangmang yung asawa ng anak ko, Daddy? Dindo, pagdating ni Elaine, aakuin na niya lahat ng mga gawain mo. You are relieved of your duties. At kayong mag-ina, tigilan ninyo ang pagiging buitre ninyo na naghihintay lang kung kailan ako aatakihin uli ng sakit ko para malapa ninyo. Well, are you done? Yes, I'm done. Pinalitan ni Romina ang warden ni Alberto. Ngayon, pahirapan ang pagpunta namin doon. Hindi na binigyan ng courtesy ang pagiging first lady ko. Karma yan, Iluminada. Karma! You never learned, the both of you. Spare us the sermon, Amanda. Ikaw nga eh. Sabi mo magpapatiuna ka sa Baguio, but you were never there. Where were you all this time? Gumagawa rin naman kayo ng mga sarili niyong plano. I can make plans of my own. Excuse me. Doctor, mukha ba talagang nilalaso ng asawa ko? I mean, it's not that I want a second opinion. It's just that I was... Hindi ko alam ang medium of administration. But certainly, Mr. Locsin is collecting poison sediments in his stomach. And whether he's being poisoned is a matter for the police to determine. Doc, sabi niyo, sa dami ng sediments sa sikmura ko dapat patay na ako. And yet, na-immune ako? Wala pong immune sa lason, Mr. Locsin. As we are speaking, the poison is acting inside your body. But Tomas, you are doing the chelation therapy, aren't you? Nagsisimula pa lang po ito, and it will take time para maalis lahat ng lason sa katawan ni Mr. Locsin. You mean, maaaring maalis lahat ng poison? Why do you ask something like that? Ikaw muna magsalita, Carlito. Lalo na kung tungkol lang kay Rosa Camilang pag-uusapan natin. Hindi makakaganda kung magkakaroon ka ng emotional outburst ngayon. Baka mamaya bumuka lang ang tahi mo. Anong araw na ba? Isang linggo ng kasal si Rosa Camila, if that's what you're asking. Natuloy? Gusto ko magpuntang Baguio. Doon lang mo papagaling. Shhh, Carlito. Tapos na ang kasal na hinahabol mo. Kaya magpahinga ka na lang. How's the performance of this Jaime Villanueva? Well, he's been in the service for 20 years now, and there's no record or no trace of any scandal. But 3 years ago, he was given a presidential award dahil sa lamang ang bukod tanging nakipagbarilan dun sa mga presong pumupuga sa Muntinlupa. Are you telling me that he's straight? Baka naman mamaya mabili lang to ng First Lady. Well, he voted for Tomas Locsin during the last election, kung sapat na yan nakasagutan sa tanong mo. Good.
By the way, it has come to my lola's attention that Alberto's been asking for rosaries almost every time. Aanhin naman niya yung mga rosaryo yun. Ano, may balak ba siyang magtayo ng Catholic trade sa loob ng selda niya? Director, we need answers here. Kailangan na talagang mapalitan ang warden ni Alberto. Baka po magreklamo ang First Lady. As the Secretary of Justice, my lola has a specific instruction. Kahit pa magtanong ang First Lady, total siya rin naman na may kagagawa nito eh. Siya ang visitor ni Alberto na mag-suicide attempt ito. Rafael, kinakabahan talaga ako kay Phoebe. Baka naman kailangan na nating umalis dito kasi alam niya nang nasa Baguio tayo. Huwag ka na magpadala sa takot mo. Rafael, kailangan ko pa rin makita si Charlie eh. Hanggat hindi ko katabi ang anak ko, hindi mapapanatag ang loob ko. Marami pa ako kailangan sigasuhin dito. Buti pa mauna ka na. Sigurado ka. Tapos na naman ang honeymoon natin eh. May re-request na ako na gusto kong sabihin mo kay Carlito. Ano yun? Sit down, gentlemen. Last night, another bus was bombed on the North Expressway, killing 13 people, and 19 were seriously injured. Hanggang ngayon ay hindi pa natin alam kung sino nasa likod ng bombahang ito. Mga terorista ba? Mga rebelde? Mga komunista? We don't know. Mr. President, pardon me to see this. Hindi kaya may kinalaman ng militar dito? Sir, wala pong kinalaman ng mga militar diyan. Makakasiguro po kayo. Ayan. Narinig nyo. Wala raw kinalaman ang militar. Pero sino ang nasa likod ng bombahang ito? Well, what is the intelligence community doing? Sleeping on the job? Well, Mr. President, we have our own intelligence report na nakuha namin and we're still verifying it, sir. But it seems na ang mga tao behind all these bombings are big businessmen who back up Tomas Locsin, the last election, sir. Tomas? May kinalaman ba siya rito? Well, it appears, sir. He'll be the first one to be investigated, sir, and he won't even know it. Nagkakabombahan na dito sa atin. Wala pa rin umamin at wala pang nakakaalam kung sino. We should do something about this. Ano po ang suggestion ninyo, Mr. President? I'm gonna ask Congress and the Senate to grant me emergency powers. I want to declare martial law. Well, General, I hope you don't mind my asking, no? Between friends, no? Kasi I read some reports na the Sentinels, at alam ko Sentinel kayo, is behind all this rumored coup. General, walang kinalaman ng mga Sentinels dito. I heard may mga natanggap nga akong mga intelligence reports na mga military rin may pangananong. What do you think? Meron ba bang ibang grupo sa military na hindi ko nalalaman? Well, marami kang kaibigan, Romel. Pero wala akong alam ng mga kaibigan ko na gumagawa na kung mga ano-anong faksyon o kaya kung anong mga aksyon. By the way, kumusta nga pala si Mr. Tomas Locsin? Balita ko madalas ka raw bumisita sa kanya. Yes. Julius, you know me naman. I always want to keep in touch with my friends, especially those who are not in the military. Si Tomas, he's just my only friend who is not in the military. Kaya I visit him now and then. As a matter of fact, mamayang hapon magkikita kami, just a little problem about his indigestion. May
May sakit pala yung binibisita mo, ah. Alam mo kasi, maraming pwedeng pag-usapan ng magkakaibigan, eh. Oh, yes. Marami talagang dapat pag-usapan ng magkakaibigan. Gaya ng baba. Again, you don't mind my asking Julius, ha? Kasi napapansin itong ating mga kadre. Madalas ang usapan yun ng presidential daughter na si Ernestina. Now, man to man, ito ba'y seryoso? Oh. Hindi ko alam. Well, maybe. Iwanan mo na kita, ha? Yeah. Alis muna ako. Okay? So I thought. Ay naku, Mami. Sana naman kayong pasakit eh. Ano bang naisip niyo para lasunin si Tito Tomas? Ako? Sino may sabi sa'yo na ako ang naglalason sa kanya? We have so much household help. May mga houseboys doon, plus si security. Bakit ako? Mami, sa akin pa ba kayo magsisinungaling? Pwede ba? Para saan pa tong meeting na to? Hindi para humingi kayo ng tulong sa akin. Amanda, that is where you are wrong. I called for this meeting para ipasabi mo kay Leandro na yung Assistant Chief of Staff ng AFP na si General Gonzalo ay laging nakikipagkita kay Tomas. And what? You think may pinaplano sila? Well, I don't know. I have no proof, but I have a feeling yes. Ano naman ang mapaplano nila na hindi malalaman ni Daddy o ni General Alegre? I don't know, but that's what you have to find out. And time is running out, you know? Time is running out. For you or for Tito Tomas? For your father, for Leandro. Mommy, there is no way that they can touch Daddy anymore. Akala ko ba 5 lang ang bantay niya? Paano to? Hindi na matutuloy yung plano natin. Wala na tayong oras. Hindi naman pwede sumugod na lang tayo. Pagkita pa tayo ng mga ilang araw. Tapos sabi sa akin sa ospital, magtatagal pa rin dito si Carlito. Hanggang kailan na? Patayan na to. Huwag kang magsalita ng ganyan, baby. Ayoko pa mamatay. Pwes ako, handa na akong mamatay. Mapatay ko lang yung si Carlito at sigaw sa kanila. Wala na akong pakialam kung ano man ang mangyari sa akin. Halika na. Daddy, Mommy knows married. Can I change my surname? Bakit mo naman naitanong yun? Kasi si Mami Rosa Camila Palma na eh. Ako, Charlie Palma na. Hindi, na. Charlie. Huwag ba kailanman, you'll always be Al Valiente. Hi, Tita Ash! Hello! Hi, baby. Pakipasok mo na ng mga maleta, Ma, ako ha? lang ha, dahil si Rafael hindi muna bumaba. May inaasikaso pa siyang mga papeles tungkol dun sa mamanahin niya. Saka ang sabi po niya, pagbalik niya, bibili na kami ng bahay. Wow. Doon na kami titira nila Charlie. Saka ang gusto ni Rafael, kasama kayo ha? Ano? Paano nyo may experience ang buhay mag-asawa kung sasama nyo kaming lahat? Ano ka ba naman, Alicia? Sumama nga tayo. Mahirap hindi sama-sama ngayong panong ito. Mas maganda, sama-sama tayo, Ma. O sige, kung yan ang gusto nyo, mas maigi nga, ibenta ko itong bahay na to para may pera tayo, di ba? Sige. Teka muna. Alam mo, sabi ni Carlito kung pwede daw padalawin mo naman si Charlie sa kanya. Sige po, dalhin niyo po si Charlie, Tita Ange. At saka pag nakausap niyo si Carlito, pakisabi na bago dumating si Rafael, mag-usap sana kami.
Eh siguro kung kakausapin mo si Carlito, kailangan isama mo talaga ang asawa mo. May iba kasi to eh. Kailangan kami lang ni Carlito kasi pag-uusapan namin yung mga plano ni Rafael para kay Charlie. Ikaw pa mismo nagbanggit ng pangalan ko. That was a good idea. Well, confuse the fuse. One of the finer points in the art of war. Alisin mo kagad ang suspecha ng kalaban. O ano? Nagtatanong na ba si Julius Alegre? Well, it seems that AFP chief is so in love with the presidential daughter. Wala na siyang ginagawa kundi sundin na lamang kung anong sinasabi ni Ernestina. Ano sa palagay mo? Mahihikayat natin siya to be on our side when the time comes? Well, when the time comes, General Alegre will be the first to go. O ano? Kinakalat mo na ba? Yeah, I have already. Pero, Tomas, don't give me any time frame here. Alam mo naman, it takes a time to plan these things. Maraming mga detalye. Okay. No problem. Makakapaghintay naman ako. Good. Andres? Andres? Sorry, akala ko... Napatay na ako. Marami pa akong plano. At marami pa kaming pag-uusapan ng kapatid mo. Tinago ka raw. Kung hindi ako tinago, hindi mo mamamatsagan ang nangyayari sa labas ng ospital. Nakikita ko si Phoebe, umiikot at pinag-aaralan ng buong ospital. Carlito, may plano na naman sila sa'yo. Kaya sa lahat na naririnig mo, Guada, please, huwag mo na itong paalam kay Lola. Natatakot ako sa binabalak nyo. Kababari lang sa'yo, Carlito. Tapos ngayon gusto mo na kumprontahin si Phoebe? This is the only way para matapos ang lahat ng ito. Sila ngayon ang bibigyan natin ng element of surprise. The reason why it's called element of surprise is because there are elements of surprise na baka mamaya pati kayo masurpresa. Listen to yourselves. Ano ba? Eh, kung talaga umaali-aligid si Phoebe, di pahuli natin. Can't you see? Kung hindi pa ako nagtago, hindi ko makikita sina Phoebe. Ang mga PSG at ang police force natin na nakapaligid sa ospital ngayon. And there's something there. To go underground. Pagpaplanuhan natin ito nila Agent Diabes. Tayo ang tinititigan nila Phoebe. Kaya unahan natin sila. Gugulatin natin sila. Guada, may mo pakita ang pagmamahal mo sa akin. Carlito, alam mong mahal kita. Pero ayokong ito pa maging rason ng kamatayan mo. Kung di namin gagawin ito, we will always be in danger with Phoebe's threats. Carlito, pagkagaling mo, kailangan malipat ka na sa safe house nang wala nakakaalam.